our day 2 in Thailand. Hi, Vinny. Kami ng temple 8 a.m. So, we're still time check lang guys. It's 7:54. So, meron pa tayo 6 minutes. So, ito pala. Kaya pala maingay dito is katabi namin yung train station. Wow! Ayan, oh. Parang Manila din. So yun na nga guys, nandito na tayo sa Thailand at sakto umulan ngayong umaga. Wow! Kaya nakasakay na kami sa van na binook ni ate at papunta na tayo sa first destination natin for today, ang sikat na Wat Arun Temple. Hi guys! Yan na! Papunta namin sa temple. Kaso madulas. Sinalubong tayo ng ulan ngayong umaga pero good thing naman dahil holiday dito sa Thailand kaya hindi gaanong traffic sa daan. Ayan, papunta na kami ngayon sa mismong pantalan kung saan kami sasakay ng bangka. Wow! Dito rin namin ni-meet yung private tour guide na binook ni ate. Ang maganda dito, exclusive lang siya sa buong araw kaya tutok na tutok talaga siya sa buong grupo namin. Pagdating sa pantalan, sumakay na kami ng ferry. Hindi ko alam kung ferry ba talaga ang tawag dito o parang roro. Pero sobrang bilis lang ng biyahe, mga 2 to 5 minutes lang siguro. Kaya napakamura rin ng pamasahe. Habang tumatawid, kitang-kita mo yung malawak na ilog ng Bangkok. Grabe guys, ibang-iba talaga yung feeling kapag nasa ibang bansa ka. Parang eksena sa pelikula, kahit alam mo nasa Thailand ka na, iba pa rin yung excitement kapag nakikita mo yung mismong mga lugar. Ayan, umaandar na yung ferry at papunta na tayo sa Wat Arun. Kitang-kita mo talaga yung lawak ng Bangkok River. At ito guys, man-made river to. Diba? Sobrang galing. Dating namin, makikita agad ang mga reminders kung ano mga outfit na bawal isuot sa loob ng temple. Binigyan rin kami ng ticket which is 200 baht bawat isa. Kasama na rin doon ng libreng bottled water kaya kumuha na rin kami. Dito sa right side makukuha yung free water. And pagkapasok namin, tinatakan muna kami. Tapos nagsimula na magkwento ang tour guide tungkol sa history ng Wat Arun. Habang naglalakad, mapapansin mo na agad ang daming tourist na nagpapakuha ng pictures. Meron din silang mga traditional Thai costume na pwedeng rentahan para mas maganda ang mga photos nyo. Nasa around 200 baht ata patas ang renta. Nandito na yung first honor and maid of honor. Tan. Ayan, picture-picture muna tayo habang iniikot ang temple. Pagkatapos noon, tumambay muna kami sa isang cafe habang hinihintay ang susunod naming schedule kasama ang tour guide. Nandito kami ngayon sa Arun Cafe. At syempre, hindi mawawala ang famous na Thai milk tea. Titigman natin kung may pinagkaiba ba talaga ang authentic Thai milk tea dito sa Thailand kumpara sa nabibili natin sa Pilipinas. At sa totoo lang guys, halos pareho lang naman ang lasa, hindi naman ganun kalayo ang difference. Habang nagpapahinga kami, bumili naman yung pinsan ko ng mga local delicacies. Una natin titikman itong mango shits. How is it? Sa totoo lang, para lang siyang tamarind candy para sa akin. Kaya kung hindi kayo fan ng sampalok, baka hindi rin ito magustuhan. Tamarind. 3 out of 10 for the banana shit. Next naman, banana chips. Ito mas nagustuhan ko. Less oily siya kumpara sa mga nakasanayan natin. At super crunchy. Masarap talaga siya. Hi guys, pabalik na kami para sa next temple. See you there, bye. Pagkatapos ng break namin, bumalik na kami sa pantalan at sumakay ulit ng ferry papunta naman sa susunod na temple. At eto na nga, papunta na tayo sa Wat Po. Kitang-kita mo talaga yung ganda ng temple dito sa Bangkok River. Pagdating doon, binigyan ulit kami ng tickets at nagsimula na naman ang tour. Napansin ko lang dito sa Thailand, alam na alam nila kung gaano kainit ang panahon. Kaya yung ibang covered walkways nila na may kasamang water mist or sprinklers para mabawasan ng init habang naglalakad ang mga turista. Habang naglilibot kami, ikinukwento ng tour guide ang history ng Wat Po. Inside, not allowed to chew off, have to chew off, and they have the bag for us to put inside. Your bag, your purse, your value item put in front of you. Inside can take photo but no flash. This is the
great stupa for the king. Only the first 4 king. After that, no longer built. Small stupa for the cemetery. After cremate, we put the ashes remains of people, and there are 99 of them around the temple. This is ordination hall when a man become a monk, and the monks together twice a day in the morning and evening to pray. Then rice and sugar from here. The boat is loaded and full, but on the way back from China, imported only the porcelain and the silk. So the ship is empty. We use this one to balance the boat. Then you will see a lot this kind of statue back of you, the bigger size. Isa sa mga interesting na nalaman namin ay ang mga Chinese statues na makikita dito. Dati pala ginagamit silang balas or pabigat sa mga barko para maging balanse habang bumabiyahe. May mga bahagi rin ng temple kung saan pwede kang maggong para daw sa good luck. You can do everyone from there. Do for your blessing or lucky. Wow! Change, please. Not too far. Pwede rin mag-alay ng mga insenso bilang bahagi ng kanilang tradisyon. At eto na, papasok na tayo sa pinakasikat na atraksyon dito sa Wat Po, ang reclining Buddha. The green bag is for your shoe. And bag or where you item bring in front of you. Sometimes big object. You don't know where they're from. Okay? Take photo without flash. No flash. No flash. Napakalaki niya guys. Paikot ang viewing area kaya ma-enjoy mo talaga makita ang buong statue. Hindi man siya gawa sa purong ginto pero sobrang impressive pa rin ang itsura niya. Meron ding area kung saan pwede ka maghulog ng mga coins sa mahabang bowls para ka naglalaro ng sungka habang naghulog ng mga barya. At ang pagkakaalam ko nasa around 20 baht ang isang mangkok ng barya. Hindi pa man nagsisimula is nahulog na agad yung barya. Kitang-kita mo talaga na para bang naglalaro ka ng sungka. Ayan, naabutan na ni ate si Bea sa paglalagay ng mga barya. And that's it. Tapos na. Dahil temple complex ito, marami ring structure dito na nagsisilbing lalagyan ng abo ng mga taong na-cremate. Isa pa sa mga interesting na nalaman namin ay dito raw talaga nag-originate ang traditional Thai massage. Noong unang panahon, ginamit nila ito bilang paraan para malaman kung may mga problema sa katawan ang isang tao o kulang lang siya sa physical activity. Kanina may sinabi din ako na marami ring structure dito na nagsisilbing lagayan ng abo ng mga taong na-cremate, and then tinanong din namin kung para ba ito sa mga royal family, pero sinabi ng guide para daw ito sa lahat. That's why we have 40,000 for ashes. Habang naglilibot pa kami, makikita mo rin ng mga daang-daang Buddha statues at iba't ibang temples na nakalaan para sa mga hari at reyna ng Thailand. May original Thai massage center din dito pero hindi na kami nakapag-massage dahil limitado lang ang oras namin. Sobrang init. Pinagpapawisan ng mga awat. Sobrang pawis. So yun na nga guys. Ang best practice is talaga ng hat or payong din. Ang tubig, sobrang init. At dahil sobrang init na rin, umalis na kami at naghanda para sa lunch. Next stop, Icon Siam. Ayan, nakapag-book na ng Grab si ate. Hindi na talaga namin kaya yung init sa labas guys. Sobrang init. Buti na lang may dala kami mga electric fan na yan. Pagpasok namin sa Icon Siam, parang normal lang na mall sa unang tingin. Pero habang naglalakad kami, may ongoing event at live performances kaya medyo lively ang atmosphere. Pagdating namin sa food section, grabe guys, sobrang daming pagpipilian. May roasted duck, crispy pork belly, fruits, mangosteen, durian, seafood, dessert, at kung ano-ano pa. Putok-batok talaga guys. May section pa na parang floating market inspire ang design, kaya mas lalo kang maenggan yung maglibot. At saka dito na rin kami nag-lunch. At saka dito guys, meron din bilihan ng mga alahas, hindi lang puro pagkain ang binibenta.
So dito na kami magla-lunch guys. So tingnan nyo pa lang, napakasarap talaga ng mga ulam nila. Kaso hindi lang ako kumakain ng roasted duck or bibe. Pero kung tutuusin, nakikita ko lang to sa reel sa FB. Pero ngayon, nakikita ko na sila sa personal. Ako, syempre, shrimp na naman ang in-order ko dahil favorite ko to. Napansin ko rin talaga na malaking factor sa sarap ng pagkain nila yung paggamit ng mga iba't ibang herbs and spices at fresh lime. Wala talaga spices. Wala spices. Pwede rin bulong-bulong. May calamari rin kami natikman at okay naman siya. Medyo chewy, which is yun naman talaga yung gusto kong texture sa calamari. Isa rin sa gusto ko subukan sana yung sikat na jumping shrimp. Kaso medyo tight tayo sa budget kaya next time na lang. At syempre hindi mawawala mga exotic food section. Gusto ko rin sanang tikman lahat pero matras ako na makita ko yung tarantula. Sa halip, dumpling na lang yung tinikman namin. Mukhang masarap pa lang habang ini-steam. May mga barbecue, kebab, tempura, lobster, shawarma, dumplings at kung ano-ano pa. Sobrang daming choices na ikaw na lang talaga mahirapang mamili. Pero doon sa exotic section, sulit na siya kasi 200 baht. Mixed insects na yung makukuha mo. Meron din tayong steamed shrimp, mango sticky rice, tempura, crab omelette, or tortang alimango, tsaka iba't ibang klaseng street food. Nakakita rin kami ng coconut water, giant corn, banana pancakes, at iba't ibang local snacks. Ayan, yung mais nila dito sobrang mahal, parang times 2 yung kanilang presyo. Pero sulit na yan for the experience. Yung dumpling nila masarap talaga, may buong shrimp pa sa loob. May mga chicken popcorns, french fries, long french fries. Ayan, mga pampasalubong, may mga fritties din. Sa fritties pa lang mabubusog na kayo. Meron din palang fried siopaw dito. Ayan, bumili rin kami ng fried siopaw. Masarap siya guys. Parang pumunta na rin kayo ng Binondo. Then sa kabilang section, meron kayong makikitang crispy butter. So pangalan pa lang, nakaka-curious na mostly ang butter is melted. So ginawa nilang crispy at ginawa nilang dessert. Pero overall, masarap siya guys. Pwede siyang pampasalubong. Ayan, ganito naman ginagawa yung crispy butter. Ali, 100. Baht na po ka na po. Hindi pa dagdag. Joseph, peanut. Tinikman ko din yung roasted peanuts nila. Iba yung texture kumpara sa atin. Mas dry pero okay naman yung lasa. Siguro sinalitan nun din. Kahit anapon, sinaliya ulit. At para naman sa pork barbecue, masarap siya pero para sa akin, hindi pa rin niya matatalo yung pork barbecue na nakain namin ng day 1. Pagkatapos namin maglibot, bumalik muna kami sa hotel para magpalit ng outfit dahil pupunta naman tayo sa night market. Dahil na nabibiling damit. Oy, bago yan ha. Hindi masyado nagamit. Bago. Hindi masyado nagamit kagabi kaya outfit repeater muna tayo ngayon. Yan nalibutan. Ayan ulit si Bay. Hi! So let's go, magna night market tayo. Let's go!
Habang naglalakad, napadaan kami sa isang stall na nagbebenta ng roti pancake. Kapag nasa Thailand ka, isa ito sa mga pagkain na hindi mo dapat palagpasin. Let's try. I think I need to use this. Nalaglag na. Sa totoo lang, parang turon lang din siya. Pero mas iba yung wrapper at mas crispy. May condensed milk pa siya sa ibabaw kaya mas masarap. Wrapper. 7 out of 10. Next stop naman yung sikat na 100 Baht Shop. Dito mo mabibili halos lahat ng pasalubong. May inhalers, ointment, lotion, collagen products, dried mango, spices, skincare products at kung ano-ano pa. Ay, frozen ano. Ito na ano na to eh. Dito ko rin nakita kung bakit parang ang kinis ng balat ng karamihan sa mga Thai. Ang dami nilang skincare products. Copy ko. Sabit may king ID mo. Parang need ko to. Tama. Uy, manyaman yung isang natak mo ko ng Oh, ito ba yung... With ano, yung to. Oh. Kaso 290 ml lang. Ito pwede. I think kandila yan. Bath bomb. Mango. May nakita pa nga akong sabon na medyo kakaibahang hugis. Wow. Abangan. Ano to? Panlinis to ng puwet. Three pieces pork. Pagkatapos nun, pumunta naman kami sa Fashion District kung saan maraming murang damit. Pero dahil nagtitipid tayo, para sa susunod na araw, window shopping muna tayo. We're here in the night market. Che Namburi. Namburi che. Che Namburi. Ate kami malan Kenny. Cha 180. Yung iba bumili na ng elephant shirt at elephant pants para sa upcoming 350. elephant sanctuary tour namin. Che pwede siya 80.
Pagtapit ng gabi, bumalik kami sa restaurant na nakita namin nung day 1. Dito na ulit kami nag-dinner at syempre, hindi mawawala ang milk tea. But this time, Taiwan milk tea naman ang in-order ko. Dumating na rin yung mga pagkain namin. May fried rice, tom yum, pork barbecue, at spicy beef dishes. Right here. Fried rice. 1, 2. Masarap naman lahat, pero para sa akin, hindi pa rin matatalo ng pork barbecue na ito, yung unang restaurant na nakainan namin. Try with rice. Different. Fried rice. At yung tom yum naman, sorry sa mga fans ng tom yum, pero hindi talaga siya para sa akin. May kakaibang lasa siya na hindi ko masyadong nagustuhan. Try with how is it rated? Rate the soup. For me, 7.5. Pero kahit ganon, ubos pa rin ng pagkain namin, walang natira. At bago matapos ang gabi, bumalik naman kami kay Boy Mango Sticky Rice. Isa lang ang binili namin this time. At syempre, perfect ending ulit para sa buong araw ng food trip at adventure dito sa Thailand. See you guys on day 3. Bye!